Ayan, live na tayo sa YouTube. Thank God. Nagloloko po si Facebook. Sorry. Okay na, wait, i-share ko lang ulit. Kasi gusto Opo. nilang manood eh. Oo, okay. Ayan, live Ayan, na. wait lang. Ayan, naririnig na. Oo, Ayan, live na tayo sa YouTube. sa YouTube na. Wait lang, sorry. Bakit ganon? Forward ko sa asawa ko. Sige po. Oo. Ano ba naman yung asawa ko? Yan. Nakikita Ayan. na tayo. Nakikita na. Okay. Okay, sige Kita lang. po tayo sa YouTube. So, may problem si Facebook kanina. Oo. Kasi gumana yung stream key dito eh. Try ko ulit. Nakikita pala yung likod ko. Okay. Kita mo na ako sa YouTube, sir. Yan. Nakikita na tayo. Ayan, naka-live na. Ano tayo sa Oo. So, may problem si Facebook kanina. Oo. Kasi kumana yung stream dito eh. I-share ko nga sa Sorry, guys. Okay lang. Nako po. Mukhang mapapa 10 o'clock tayo, sir. Okay lang. Sorry. Wait. Hi, guys. Hi, guys. Okay, nakikita na ako. Yan. Hello. Dito po tayo sa YouTube. Naka-live. May problem po si Facebook. Okay, I think okay na. Pwede naman yata sila ditong mag-comment. Yo. Ayun. While I'm checking the comment section at kung may nagjo-join, chat lang po kayo. Please introduce yourself, sir, kasi meron akong mga viewers from Taiwan and UK na regular na nanonood. They are not, baka lang naman hindi sila familiar, pero sa Pinas kilala kayo. Hello everyone, my name is Ian from the Lalabay Studio. I'm a newborn photographer here based in Quezon City. Mostly home service ang kinikater ko and I've been doing this for 7 years na. I've been in the photography actually hobby lang before 9 years ago, and then I got an opportunity na maging newborn photographer. Yun lang. I used to work as an IT before for 10 years sa Accenture. So hi sa mga kasama ko sa Accenture. Ay, may kilala din ako. Hello guys. Ayan, 3 watching right now. Sino man yan 3 watching right now? I'm so sorry kanina. May problem po sa Facebook. May technical problem. Hindi nag-aano yung stream key. Pero dito sa YouTube, nag-work siya. So, for the meantime, YouTube muna tayo. Oo, nagkwentuhan kami ni Queen kanina pa. Nagkwentuhan lang kami. Ayan. Go ahead, sir. Sorry to interrupt. Okay. So, yun lang. Talagang newborn lang talaga yung majority ng kinikater ko. Although, I do sometimes yung mga sitters. So, if you have any questions, feel free to reach out. Sorry, first time ko lang rin ditong mag-join ng mga podcast. Opo, sabi kasi nila, after nung boring Mondays, parang wala pa atang iba nagpa-podcast ulit maliban dun sa Tio Papa Show. Yung puro chismisan or marites. Hi, Sir J. Steele! Thank you for watching po. Guys, paki-share. Sa YouTube tayo. Oo. Nalipat ng YouTube. Hindi aware yung mga Iba. Nasa friend list ko. Anyway, while waiting for them to see our post, punta tayo sa guide question nyo, sir. Okay, sige, go ahead. So,
Mostly mga newborns and sitters, hindi ka masyado na, kagaya nga ng sabi mo kanina, hindi ka po masyado nagma-maternity and event na. Tama po ba? Oo. Kasi madalas since I only book once a day lang. So pag na-book na yung day na yon and na-meet ko na yung usually nga like what I've said, no, 12 clients lang ang kinakater ko per month. Later on explain ko sa inyo kung bakit. Once na na-book na yon, so hindi na ako talaga mag-book. Ano talaga ako, very stick lang ako to one client a day. I see. Para safe, Oo, at the same time, sa newborn, lalo na sa newborn, no? Since kailangan natin i-manage yung risk at least kay Kelly Brown ko nalaman to actually, no? Na best practice talaga once a day lang ang newborn. Kasi once you have to give your time, your props, yourself to disinfect para at least the next day hindi mas mababa yung risk of cross-infection. So, ganon. Especially ngayong nag-pandemic. Although, hindi na naman masyadong pero... Hindi, even naman before pandemic, dapat we treat ourselves as NICU nurses Actually, very grateful ako sa mentor ko, no? Kay Cherry ng Birdside, Cherry Ann Abusmas. Hello. Hi, Ma'am Cherry. Oo, siya yung mentor ko. Siya yung unang nagbigay sa akin ng nag-tip, no? Siya yung nag-guide sa akin throughout my journey. So malaki ang gratitude ko sa kanya. So ang talaga namin is safety talaga ng newborn. I-invite ko nga yan after ng kay Sir J. Steele. Sige. Check ko lang kung sino yung pwedeng i-move. Anyway. Kung gusto mo, si Aryan Clark rin, yan, mentor ko rin yan. US-based siya before, ngayon nasa Germany siya na newborn photographer rin. Siya actually ang nag-spark ng ng newborn photographer sa Pilipinas Hindi naman Siya po syempre, ba sa... alam naman natin sila yung Storks? Syempre, di ba sila Stork? Hindi, Aryan Clark. Taga-US siya, pero Pinay siya. So, start kami sa Nikon Pilipinas. So, nag-invite siya doon. Sino ba newborn photographer? Uwi daw siya ng Pilipinas. So, nag-meet up kami. And doon ko nakilala si Cherry. Doon kasi gusto ko talagang pumasok ng newborn photography. Tapos sumunod si Ma'am Cherry. Wala kasing nagtuturo Tapos si Cherry, doon kami nagkakilala. So, sabi niya, baka gusto mo ako nag-train ako sa ganito. So, ginain niya ako, nag-assistant ako sa kanya. Tapos, nag-model call kami. Ginain niya ako all throughout yung pag-wrap, yung safety, everything. Yeah. Nice. Oo. Ay, nagkita kami sa workshop ni Sir Richard Gatmaytan. Oo, nakamayan ko na siya. Okay, oo. Birth photographer ka rin kasi si Cherry. So, pangarap ko rin picturean yan yung habang pinapanganak yung baby. Ako hindi po pwede, baka mahimatay ako sa dugo. Pero bawal kasi ngayon, may requirements yung mga hospital. Yes. Tsaka lakas kumain, alam ko ng time nun Kasi syempre kung once na 37 weeks na si mommy, parang hinto ka na kailangan nakaabang ka na, ready ka na for any time. Ayun. Tingin mo, sir, since dumadami na yung mga newborn photographers ngayon, parang nagiging kabuti na rin kami. At tingin mo, kailangan nang i-regulate siya? Although hindi pa siya nare-regulate sa ibang bansa. Actually, parang nagkaroon kasi ng issue before sa international na nagkaroon ng baby, nagkaroon ng incident. Tapos itong si Kelly Brown kasi yung sinasabi niyang nung nagkaroon ng aksidente na nag-train. Ang sabi ni Kelly Brown, mahirap daw talaga i-regulate. Magastos daw. So, actually, I have no idea kung paano. Pero mahirap Pero alam mo, if you kung iti-treat mo na parang anak mo yung baby, with your knowledge, no? Syempre, parang common sense na lang na
shit, dapat Mag-ingat. maingat ako. Oo. Oo, 'di ba? Lahat ng risk meron kang you have to identify, uh, prioritize, no, 'di ba? Tapos assess mo rin yung risk eh. So, yan yung lagi kong dinidiscuss yung risk management kasi naging big part siya sa akin kasi nung nasa IT pa ako, yan yung mga isang mga swerteng natutunan ko during my stay dun sa corporate, no, as an as a systems administrator before. So, lahat talaga, even hindi lang sa newborn, no, pati sa business, no, lahat ina-assess ko talaga yung risk. So, hindi natin siya mare-regulate. Pero yun nga, attend tayo ng workshop, attend tayo ng mga first time mom class. Actually, kahit nga yung mga APNPI, although nakakadagdag siya, di ba? Kasi may mga tinuturo rin naman dun eh, no? Pero it doesn't mean rin talaga na standard siya. Best practice, yes. Oo. Medyo mahirap. Actually, hindi ko rin alam kung paano i-regulate yung ganyan eh. Sa bagay, may nakapagsabi rin sa aking photographer. Kung ang wedding industry nga, hindi nila ma-regulate. Bakit mas lalo na kung newborn, no? Kasi mas risky siya. Tama naman, tama. Oo. Pero again, as a photographer, kung ang habol mo lang ay pera, habol mo lang popularity, pero wala kang care sa baby, eventually, lalabas yung baho mo eh. So, alam mo yun, baka, ang nakakatakot dun kasi, baka magkaroon pa ng accident, dun pa lang marirealize na, ay, mali, di ba? So, dapat ngayon pa lang, ito yung pinaka-importanting lagi ko sinasabi, establish a risk management sa business nyo and sa mga, lalo na when handling newborn babies. Napaka-importante po nun. Oo. Again, attend kayo ng mga NICU courses sa hospital, attend kayo ng mga first time mom class, paano ba mag-handle ng baby, ano ba yung tamang temperature, yung simpleng clothing nga lang, minsan, kung hindi mo alam, dapat ang gamit mong sabon sa damit mo, dapat pang newborn eh. Kasi may mga babies na sobrang sensitive sa regular na ano. Ako, amoy tiny buds ako lagi pag sa studio. Oo, tiny buds, di ba? Baka naman tiny buds, no? Tiny buds, baka naman. Baka naman. Anyways, yun. Establish kayo ng risk management. Maraming mga ano dyan eh, mga safety, rin, nagkalat na nga sa internet yung mga nagtuturo ng safety eh. Ang dami na sir, ang dami ng dapat i-workshop. Ang dami mo ng materials. Unlike before, 5 or 6 years ago, halos konti pa lang. Ngayon, nagsusulputan na. So, mas marami na kayong means for information, di ba? Tama. Oo. Mahirap talaga i-regulate. Regarding risk, follow-up question ko lang. Ano masasabi niyo po dun sa mga nag-uumpisa pa lang? Or nag-uumpisa or yung mga matatagal na pero hindi pina-prioritize yung risk. Although na-train na daw sila pero alam mo yun, masyado na silang kampante kasi kesyo magaling na, ganun, matagal na. Oo. Alam mo, ito yung isa sa natutunan ko rin, again, before sa corporate, no? So, lahat yata na pagdaan akong trabaho before, parang na-apply ko dito eh. Yung being complacent, dun kan pumapalya eh. Dapat, lagi mong isipin na hindi ka pwedeng maging complacent, lalo na sa newborn. Lagi mong iisipin, kumbaga dapat meron ka ng mental checklist by that time. Ito, dapat sa ganitong post, kailangan may malapit. Or sa ganitong post, dapat may nakahawak. Or sa ganitong post, dapat well-supported si baby. So, alam mo, nasa sa tao na lang yan. Kung talagang passionate siya about newborn photography, he or she will look after for yung baby's safety and wellness. Pero kung ang habol mo lang is, yun nga, di ba? Yung iba kasi ang habol lang talagang, alam naman natin na may pera rin talaga dito eh. Di ba? Pero kung ang habol lang natin ganon, nagiging complacent tayo, hindi, kaya niya yan. Hindi, kaya niyang kaya niyang i-hold. Pwede na yan. So, ayun. Don't be complacent.
yun lang ang maano ko sa inyo. Lagi nga sabi sa akin, treat yourself as a NICU nurse. Paano mo ba i-handle si baby? Kunwari, kasi very yan eh, very, ang tawag dito, risky talaga ang pag-handle ng newborn. Super risky. Tapos, may mga times pa talaga na unavoidable talaga yung yung hindi mo talaga siya maiiwasan. Fuzzy. Yung fuzzy, mga ganun. Kaya, I highly suggest talaga na mag-train sila. One-on-one man, or kung ayaw talaga nila magpa-one-on-one kasi may insecurity sila sa sarili nila, sa mga online man lang, marami naman kasing ganun eh. Si Kelly Brown, actually may free workshop siya sa website niya eh. Na safety. Yes. Pwede na nila 7 days. Yun. Oo. Hindi lang yun eh. Meron siyang free talaga. Ako sir, online talaga ako bago ko na kausap yung ibang mga NICU. Tapos, nag-umpisa ako sa APNPI. Wala pa sa, wala pa sa Kelly Brown. Yung Kelly Brown parang ko na lang siya, additional knowledge. Si APNPI, bumagsak ako dyan nung una. Bali, 2 beses ako nag-train dyan. So, 1 taon yun. 1 taon kong inulit. Bali, parang kada 6 months. Kasi meron silang exam na may time frame lang kung kailan ka pwedeng mag-take. Mag-retake. Ganon. So, yung pangalawang retake ko, ang ginawa ni APNPI, si Ma'am Lisa, naalala ko pa yung email niya. Sa Zoom meeting ganito, nasa studio ko, one-on-one kami, tinuturuan niya ako online. Para Sino to? Lisa Legaso? Hindi ko maalala yung last name. Pero siya, newborn photographer, isa sa mga, ang tawag doon? Isa sa mga mentor nila sa APNPI mismo. Okay. Kasi ang may-ari yata ng APNPI is nurse. Pero newborn photographer siya. Oo, yun. Kalimutan ko yung name eh. Alam ko part siya ng Baby Summit sa US eh. Nagtuturo talaga ng safety. Oo, matyaga siya. As in talagang tinuturuan niya ako. From hindi ko alam kung naranasan ni Sir Dax or Sir J. Steele. Ako kasi bumagsak ako. Kaya meron ako one-on-one Zoom call. Kumbaga parang sermon no? Hindi, ayun, may one-on-one Zoom call kami na tinuturuan niya ako balot. Actually, ang binagsak ko lang doon yung angle tsaka consistency. Yun lang. So, yung time na yun, one-on-one. And then, another day is sa editing naman, yung consistency ba ng editing. Then after that, wait ulit ako. Mga ilang weeks. Ayun, thankfully, napasa ko na yung QNP. Napasa ko na siya. Then after that, umuulit ako ng Kelly Brown. Entire year membership. As in, yung weekly namin doon live kay Kelly Brown. Uma-attend ako talaga. As in, matyaga akong mukha lang ako walang ginagawa sa Facebook, pero marami akong ginagawa sa Kaya nag-iingat kami sa mga mga walang ginagawa. Ito yung mga matatalinong tao eh. Mukha lang akong marites sa Facebook, pero mayat-maya may Teka, mamaya nyo na ako tanungin sa printer. Guys, naka-live po sa Facebook. Mamaya sagutin ko po kayo. Ayan, isa pa yan. Yung mga nagtatanong, sinasagot ko din yan. Kasi natutunan ko rin siya kay Sir Richard. Yung pagiging humble ba? Yung kailangan mo rin hindi ka magbungsuplada. Ano ka pa rin. Dapat kung ano ka lang, nasa lupa pa rin yung paa. Yes, kung ano ka dati, ganun ka pa rin. So, ayun, wala pa akong kasi hindi ko pa afford si Sir Ian. That time. Doc Ian. Oo, si Doc Ian. 25K siya kasi nag-uumpisa pa lang ako noon. Kaya chinaga ko yung Kelly Brown weekly. Tapos ka-chat ko din madalas si Kelly Brown dun sa mismong group yung paid group. Kasi meron silang exclusive group. As in talaga napaka helpful ng community na yun. Kahit konti lang sila dun, mga 1,000 plus.
Pero grabe, pag may tanong ka, Oh. pag may may kritik ka, Oo. talagang tutulungan ka nila. Kaya doon actually, bihira lang kami nakakakilala kay Kelly Brown eh. Kaya doon sa mga nakikinig sa atin, no, check out niyo si Kelly Brown kasi kahit na napakatagal na niya, 20 years na yata, 17, basta, oo, siya pa rin yung napaka-gentle niya maghawak ng baby, Yes. parang anytime pag ilalapag niya. Oo, tas mapili din siya sa props, tapos alam mo Mapili siya sa nakakatuwa props. sa kanya, siya yung gumagawa mismo ng props niya minsan. Yung mga canvas siya yung nagpe-paint, di ba? True. So, very artistic talaga siya. Tsaka master na yan eh. Double master nga yan si Kelly. Yes. Oo. Kaya kung sa mga walang budget workshop one-on-one, I highly suggest magpa-membership kayo sa group ni Kelly. Kasi nagla-live sila doon. At talagang sasagutin ka live. Actually, sila Doc Ian ng Novuni, di ba? Yung NAPP. Attend kayo doon. Iba pa rin talaga ang actual workshop. Kasi yes, iba pa rin. Iba pa rin compared sa online. Ang madalas kong sinasuggest, attend muna kayo ng actual workshop, then tsaka kayo kumuha ng online. Oo. Para pang madagdag. Kasi sa actual, before, pag ako nagtuturo, yung kailangan magagawa ng baby, hindi po na ako nagtuturo ng mga chin on, hands on. Bakit? Wrapping talaga. Yung basic foundation talaga yung tinuturo ko. From wrapping, proper wrapping. Dapat doon naman talaga mag-start. Doon dapat mag-start. Huwag nyo muna subukan yung iba. Kasi doon mas comfortable ang baby eh. Ayun, dapat alam ko nag-inquire din ako sa The Baby Village before, pero hindi yata sila nag-training. Wala pa yung, recent lang to eh, yung nagpa-workshop. Pero meron sila before, bago mag-pandemic. Kasabayan namin yung sila JST. Wala. Pag bago mag-pandemic, nag-start pa lang ako mag-photography. Oo. Tapos? Ayun. Tapos nung nagkaroon na ng workshop, parang last year ata yun. Hindi ko naman afford kasi 36K ba yun? 35K. Yun. Si Anna Brand, nandito rin last year. Oo, 40K naman siya. 40K. Oo. Sino to? Si Bambini Babies kay Leia, kay Angel Scrib. No? Hi Leia, Angel Scrib. Siya yung nag-host. So, ayun. So, marami na nag-host ng mga foreign newborn photographers, no? So, invest kayo doon kasi lalo na sa newborn, investment talaga yung foundation eh. Kasi doon madalas tinuturo yung safety. Lalo na yung sa atin sa Pilipinas. Alam mo ba sa atin sa Pilipinas, tayo lang ang nagmamask tuwing may shoot? Diba? Tayo lang. Kasi sa tayo US... lang, even before pandemic, nakamask na kami. Yan ang standard practice namin before. Kasi nga, sa mga NICU nurse, kung nasa loob ka sa hospital, nasa NICU ka, required silang magsuot ng mask. Very, kasi ang baby, immunocompromised pa sila. So, sa US, hindi, di ba? Hindi man sila nakikita. Pero tayo, very tayo talaga. Very particular tayo, lalo na sa safety ng newborn. Hindi tayo hindi tayo nagiging complacent. Kumbaga yung mga Pinoy, sobrang maingat. Oo. Okay na yun. Mas maganda ng okay sa kaingatan. Yes. Di ba? Oo. Yun. Next question is... Grabe, math na naman to. Hindi naman. What is your CODB? Charot. Hindi. What inspired you to focus on newborn photography and what do you find most rewarding about working with infants? Diba? Alam mo, nung nagkaroon, dumating sa amin yung anak namin, no? So, parang doon talaga ako nagkaroon ng parang siya yung naging jumpstart ng newborn photography journey ko eh. Before pa actually dumating yung nag-meet up kami, like nung na-discuss ko kanina, no, nila Arya, no? Doon yun yung parang, gusto ko talaga maging newborn photography. Kasi, alam mo yan, ito yung moment na hindi mo na mababalikan.
na ganito lang siya kaliit before. Ngayon, sumasagot na, marunong ng sutil na, di ba? Noon, wala silang magawa. Nakahiga lang sa'yo, di ba? Totoo. Pero ngayon, yung alam mo ba yun, as a parent as well, alam mo yung mababalikan mo yung moment na in time na ay, ganito pala sila, ganito lang pala siya kaliit. Kahit minsan, pagod ka na stress ka na, makita mo lang yung picture nila, nakaka-relax. What more kung magagawa ko pa yun sa mga clients ko. Diba? May mga clients nga ako na ilang years na nang nagtatry mag-baby, tapos nagkaroon na, tapos, alam mo yun, pag nakinukwento nila, naiiyak sila. So, yun yung gusto ko lagi nilang maalala, yung pagmamahal nila. Despite na mga struggles and challenges na napagdaanan nila. Parang ang laking blessing, di ba? So, yun talagang pinaka-ano ko doon eh. Yung very rewarding para sa akin eh. Yung kahit nga titingnan ko lang yung mga newborn babies ko, yung mga previews, makita ko lang sila. Tapos, minsan may magme-message sa akin, baka nasa may pictures ng baby ko, pwedeng padala. Tapos, mapapadala ko sa kanila. Alam mo yung iba yung parang yung joy talaga sa kanila. Iba talaga pag bata. Para sa wedding. Iba talaga. Ewan ko kasi... Iba. Pero again, this is just my cup of tea. Siyempre, as a photographer, you have to find your kung saan ka mas kung saan yung mas gusto mo eh. Kasi kung gagawin mo lang to as dahil nga may pera or dahil no, hindi ka magtatagal kasi iba yung dito eh. Iba ang patience na kailangan dito. Totoo. Kumbaga sa 4 na palengke ka bibili ng pasensya. Hindi iba. Sobrang haba dapat pasensya mo hanggang 7 years old kasi bumabalik sila hanggang 7. Oo, sobrang haba na kailangan mong pasensya. Kaya salamat sa asawa ko for training me this way. Hindi ka pwedeng mainitin ng ulo sa newborn. Oo, hindi ka pwedeng mainit. Kasi minsan, nakapost ng ganito. Bigla nang gagalaw. Kukunan mo na lang, gagalaw. Iiyak na, hindi na siya mapakali. Kailangan mo na siyang intindihin bakit siya umiyak. Ano ba, basa ba yung diaper? Gutom na ba siya? So, maraming factors. So, back to zero kayo. Check mo kung ano yung need ng baby. Ganun talaga ang Ayan pa, isa pa, nasusukahan tayo. Minsan kasi ako na rin napapalit ng diaper. Napupupuan, naiihian. Madalas lungad talaga, lungad. Kasi sa atin nag-birth eh. Kaya ang dami kong PPE eh. Oo. So, may question po dito, sir. Gino and Shenso. Si Gino. Kay Sir Ian Shoko, question po, paano niya na-maintain pagiging pogi kahit fully booked lagi? Ayun Ka-office mate ko yan sa Accenture. Hi, pero sir. Trinain ko siya ng kumbaga parang tinatrain ko rin siya one-on-one kasi kasama ko sa office tapos naging magkasama pa kami sa simbahan before sa SOG before pandemic pa. Hindi, ganito talaga eh. Born na tayo ng ganito eh. Grabe. From John Luis Buenaubra, shout out po from his Story Photo Studio. Hi, sir. Hello po. Hi. Thank you for watching. If you have question po, feel free to ask na lang. Tapos babalikan ko later. Okay. Could you share a key or tip sa mga bago ngayon na nagsusulputan to ensure successful and safe newborn photo shoot? So, sa mga bago, first of all, huwag muna kayong umasa sa YouTube. Kasi minsan sa YouTube, hindi naman nila tinatrain yan eh. Tinuturo yan. Mag-invest kayo sa mga workshop, no? Nandiyan ang NAPP. Kami, NPPA, no? I also teach as well. Ano pa ba? Regarding sa teaching, sir, would you mind sharing how much yung rate para alam nila kung kailan nila pwedeng pag-ipunan, gano'n? Last year, ang rate ko last year nung nag-workshop ako mag-isa, 12,000. Pero of course, every year magtataas talaga yan, nagtataas eh. Mataas ang, hindi naging 20 pesos ang bigas kasi. So, okay. So,
Sa ngayon wala pa akong target, pero alam ko sila Doc Ian ng NAPP nasa around 18,000 ata, 20 if I'm not wrong, pero 2-day workshops siya. And yun Last nga, time, yung 25 kila Baby Village, no? So, attend kayo sa April 9. So, short lang. I'll be one of the speakers. Pero this is the parang workshop is handled by the Baby Village, sila Dax, sila J Steel. Yeah. Opo. Umattend nga ako. Attend kayo. And then after nyo umattend, you have to establish a risk management, not just for your business, but for the baby as well. Ano ba yung safe? Yun nga, yung isa pa na-discuss ko, minsan may nakikita ako, hindi nagsusuot ng strap. Mag-shoot, walang strap yung camera. Di ba? Do you What if prefer, nabitawan mo yun eh? do you prefer strap na nasa leeg or yung nasa kamay? Or it Kahit doesn't ano. matter? As long as pag nabitawan mo siya, hindi siya mababagsak. Either wrist strap, hindi ko masyadong ang hand strap eh. Kasi pwede pa rin unlike yung wrist strap, di ba? So pag nabitawan mo, just in case nadulas, or nagkaroon ka ng slip, Dito lang siya dito sa lang tiyan. babagsak. Oo. Sa text, dito lang siya yung mga ganong simpleng bagay. Or isa pa yung kunwari, may papaabot ka sa mommy, huwag mo ipapaabot sa ibabaw ng baby. Lalo na kung mabigat. What if mabitawan ni mommy, bumagsak? Tama, Anything, di ba? Ang dami. Yung mga hindi mo akalain, isa pa nga yung, although wala pa naman ako nakikita, no? Glass. Huwag kayong gagamit ng any breakable na props. Yes. Yan yung mga simpleng risk management na Tsaka yung pag mga inisip mo, yung mga glitter na gamit, iwasan. Kasi iwasan talagang rin yun. Delikado yan lumilipad eh. kasi siya kahit naka-aircon ka pa. Lumilipad siya. Actually, sa recent ko nga, kaya hindi na ako nag-actual balloons. Kasi may baby ako na 1-year-old niya. Siguro nag-set up lang kami. Kasi 3 balloons lang naman yun doon. Nakuha niya isa tapos pumutok, tumampas sa mukha niya. So, yun dati, di ba, okay lang sa atin mag-balloons eh. Pero nung may risk talaga tong balloons, hindi ko na siya It happens eh. Sa newborn, Sa hindi newborn, ako nagbaballoons talaga. wala talagang balloons. Sa mga sitters. Sitters, pwede, pero yung mga, malayo. Oo, pero kasi minsan may tendency silang kukunin. Minsan iaabot ni mommy. Di ba? Para Saka lang. Tapos, yung mga flowers ba yun? Yung totoong bulaklak. totoong flowers. Actually, hindi rin siya nire-recommend ni Kelly. Kasi nga, yung pollen, kung may mga insects, no? Usually, they would suggest na Fake. na fake na lang. flowers. Pero again, kanya-kanyang yan. Pero, kanya-kanyang style yan. Pero ang lagi niyong iisipin, kasi meron rin naman ako nakikita ang mga kahit sa ibang bansa, nag-a-actual na alam mo yun, na newborn sa nature. Pero sa labas, no? Pero natatakot lang kami. Oo. Sino ba yung diba? isang Yung tapos, kilalang kalimutan ko. Elena ba yun? Basta, tsaka si Noel Mirabella, yan sa outside ng newborn siya. Pero malalaki na yung baby na nilalabas na kasi literal na 5 newborn. Kasi may mga insects, may mga pollen, baka may allergic reaction or yung baby. Wala pa silang bakuna, no? Mahirap. Basta mahirap. Lagi nyo isipin yung bata. Lagi nyo isipin na parang anak mo siya. Anong ba yung para i-safe niya? Plus yung knowledge nyo, syempre. And yun nga, don't be complacent. Huwag kayong magiging kampante. Kahit na 20 years pa kayo, 25 years, kahit may medical background pa kayo. Totoo. Huwag kayong magpakampante. Kasi bata yan, newborn yan. Wala siyang full control sa kanyang movement. Lalo na yung head support niya, wala siyang full control. So dapat lagi natin ingatan yung ating kliyente. Kasi in the end, pagka nakita ng parents, magaling, i-refer, word of mouth na yan eh. Dire-diretso na yan. Tapos hindi na sila babalik sa'yo. Oo. Sa totoo lang. Kahit Sa gano'n totoo lang. ganda yung service mo. Oo, lalo na kasi ako majority na clients ko, puro Chinese. Naku, isang mali ko lang, sira ako sa buong Chinese community. Dapat talaga maingat. Also,
ako ewan ko sa iba, pero ako, meron akong disclaimer lagi. Pag si client, madalas kasi nagre-request sila yung galing sa Pinterest, yung mga froggy post na yan, yung mga complicated poses, tapos ang dadalhin nilang baby 1 month above. So, may disclaimer ako, itatry ko isang beses, pero ako na nagsabi sa inyo, hindi to comfortable para sa baby nyo. Would you like to proceed? Pero pag nakita kong hindi uncomfortable yung baby, magpo-proceed po ako sa another workflow. Kasi di ba may workflow tayo, may bed poses hanggang props. Ayun, hindi ko talaga pinipilit. Kahit gustong-gusto ng magulang. Madidisappoint yung magulang. Actually, hindi dapat siya madidisappoint yung parents in the first hand. Since usually, ikaw na, most likely, nagpe-prep guide ka, di ba? Yes, nagpe-prep guide ako. Nagpe-prep guide ka. Ako, bago sa akin mag-book, may sinesend ako na napakahabang din yan at pinapabasa ko talaga sa client. Ako kasi hindi ako nagpapabasa kasi hindi nila binabasa. So, may ganito ako, may Zoom ako sa client. Hindi, ako may tawag rin. Yun. Ini-explain ko rin sa kanila before the shoot, no, na syempre yung maintindihan naman ng parents yun na kasi kahit ako kung hindi rin komportable anak ko, hindi rin naman natin makukuha ng maayos yan iyak lang yan Pero hindi diba? hindi talaga may iwasan na may parents na gusto talagang ma-achieve yung team na gusto nila. Pero hindi baby yan so tayo ang susunod sa kanila, hindi sila yung masusunod. Correct. Diba? Para sa anak rin nila yun. Ay, sorry, sa akin may question. So far, wala naman sa akin nagreklamo doon. Ako, no comment na lang, baka may nanonood na client. Ayun, paano po paalisin ng hindi, ito muna, si Leonard Villegas. Hi Sir Leonard. Sir, may instance po ba na nagsiselos yung tatay ng baby kasi sobrang pogi po ng baby po to? Tropa mo to, sir. Oo, si Leonard, taga Baguio yan. Makikita niyo siya sa April 9 kasi isa sa mga hindi siya mag-speak pero he will be supporting us kasi sa group din namin yan So, hi Leonard. Si Sir John Actually, yung mami yung nagsiselos Kasi nagagapuhan ako sa daddy. Ganun. Si Sir John ulit, paano po paalisin ng lolo at lola in a nice way kapag overprotective? Wahaha. Actually, dapat normal yan. Hindi ko pinapaalis ang lolo at lola. Unless lang talagang medyo isang beses pa lang ako hindi naman alis, pina-excuse ko lang. Siyempre, you're a stranger. Di ba? Dapat you have to earn their trust. Sa unang hawak mo pa lang sa baby, minsan alam nila, ay, marunong to. Dapat doon pa lang confident ka na. Yes. Diba? At saka ikaw ang magte-take control ng situation. Ngayon, may naging instance ako before na talagang ganito si Lola, ganito, salita, bawal yan, lumalapit na talaga. Sabi ko, I stop them. Tapos Mami, kinausap ko yung mami. Parang sinabi ko sa kanya, you hired a professional. So kung lagi akong gugulihin ng mami mo, sorry po, sabi ko. Kung hindi ko magagawa yung trabaho ko na hinayar niyo sa akin kung lagi po akong would you mind na muna natin si mami, ilabas na po muna natin para at least dire-diretso na po tayo with our again, just be professional. Kasi minsan pagka ang papakita mo sa client, hindi ka confident magawa, ay akin na po, or parang nanginginig-ginig ka. Diba? Dapat, sige, ako na pumbala dyan. Tapos, explain mo all throughout. Kagaya nito, yung mga ganito, sabi, dinuduyan mo anak mo. Hindi po siya dinuduyan. Sinisimulate ko lang po yung walking ni mommy nung nasa loob siya ng tiyan ni mom. Kasi ganyan yung environment niya for ilang months. So, hindi tayo nagka-hard shake. Diba? So, hindi tayo nag-shake syndrome. We're just simulating yung walking. So, ganoon. Tapos, maintindihan naman nila. Eventually, yan na, picture na sila, enjoy na sila. Kaya minsan ang mga lola sa akin, lolo at lola, free yan sa shoot. Sige po, sama po kayo. Lalo na again,
Kasi majority nga ng clients ko are Chinese. Madalas yung ibang Chinese na lola, sila pa yung nagre-recommend doon sa iba nilang friends. Lalo na dito sa Manila, ang Chinese yung may, let's say na mas talagang may kaya dito sa Manila. Oo. So, once na nakuha mo yung loob ng, lalo na yung mga lolo't lola, yung si Ama at si Angkong, no? Naku, blessing na yun. True. Ano lang, be confident lang. Just stand on your ground. Kung pakinggan nyo rin sila, no? Pakinggan nyo rin, pero explain nyo sa kanila yung lahat ng ginagawa nyo. Okay, pag ako nagbabalot, Mami, I'm just wrapping your baby securely, hindi po to sobrang higpit, no? Pero kung isipin mo yung sa sack nyo, mas mahigpit na yung wrap. Ito lang, secured lang. Hindi siya sobrang higpit. Maintindihan nila yun. Tapos makikita nila, tulog lang yung baby. Ang smooth ng session, di ba? Take full control. Be confident. Lalo na kung nag-train ka, be confident. Kailangan mo lang mag-ano. Pero pag in terms na lumalapit na pinahahawakan ng si baby, ay, stop muna yon. Stop. Tapos, again, regain, muna, relax, be professional. Mami, ganito. Yung si mami mo po medyo, syempre, I understand. Pero, again, you hired a professional, let me do my work so we can do this efficiently. Yun lang yun. Correct. Okay ba, Jan? Nasagot ko ba yung question mo? Nasagot daw ba, Sir Jan? Ayun. Oo. Ayun, tama naman. Kasi ako, pag may lola, ewan ko, ngayon kasi bihira na sa akin yung may nagagalit. Wala pa naman nagalit wala na lola. Di ba? Wala na eh. Parang sila pa yung nagpupush na sige, mo. Sige, okay lang yan. Ang cute-cute naman. Siguro tapos sila pa yung nauna sa BTS. Oo. Once in a blue moon, makikipagkwentuhan pa rin, paghahanda ka pa ng pagkain yan. Once in a blue moon meron, pero once nakita nila, ay, ang galing. Ay, napapatahan niya. Ba't ganito yung apo ko? Bakit parang ang bait sa'yo? Lang. Pag umiyak, explain mo lang. Explain mo lang. That's lagi normal. Explain in a professional manner. Yes. Diba? Alright. Lagi silang takot sa lolo't lola eh. Okay, may isa pang question si Sir John. Thank you daw. Meron po kayong pinipil upan bago mag-start ang shoot? Anong mga nakalagay doon? Ano na yan sa contract ko na yan. Ako rin, sa sa contract before na yan. Before Actually, ng pre-planning. Meron pre-planning, akong pinapaano. Nandun na lahat. Oo. Kasi dapat sa totoo lang binabasa nila yan para at least may idea sila. Pero again, may mga Pinoy na selective breeder lang normal lang yan. Maiba tayo, sir. Kasi sana hindi siya nanonood. Dati kasi wala akong waiver. Wala akong waiver pagdating sa yung may problem na yung baby. Before yun matagal na naman to. Anong ginagawa mo pag tipong hindi sinabi sa Zoom meeting, sa pre-planning na may medical problem yung bata? Nalaman mo nandun na on the spot. Ganun. No, nalaman ko. Actually, so far, meron pa lang ako isa. Meron ako isa. Nalaman ko. Nire-schedule ko talaga. Nalaman ko nung hindi, almost kalagitnaan na kasi ng session. Kasi nakarap siya nung una eh. Nalaman namin nung, pinalitan na ng diaper. Ng, okay. May bukol pala, may bukol sa likod. Okay. And sinabi lang din, pagkakita namin, sinabi lang na, for operation na siya. Kasi yung mga clients ko, so far, isa pa lang, meron siya ditong, tawag dito, term yung may swero kasi dun ini-inject yung antibiotic. Hindi sa akin sinabi. So sabi ko, reschedule po tayo. Yun nga lang, since mami, nabanggit ko naman before, nandun rin sa pre-planning, sa contract, pag nag-reschedule tayo because yun nga, may hindi kayo nasabi, we have to incur some charges, extra charges. Naiintindihan naman niya.
kailangan kasi yung hindi naman ano ba? Ako Kasi hindi ko kasi sila may mga parents na basta may mema lang 'Di ba? Hindi na nila iniisip yung anak nila True. Ako kasi ang point ko maintindihan naman dapat nila 'yan. Kasi yung anak niyo 'yan Una-una yung mga post na nire-request nyo, tatamaan yung kamay niya, hindi po natin magagawa. Hindi ko po magagawa yung work ko. So we have to reschedule. Tapos naiintindihan naman. Ako, gustong-gusto ko i-reschedule ng time na yun. Kaya lang, masyado na siyang malayo. Malayo yung lugar nila Hindi ko na banggitin ko anong lugar yon kasi baka nanonood. Malayo siya. So, parang yun na talaga yung last nila na makakapagpa-picture yung bata. Kasi hindi pa alam ko ano mangyayari dun sa surgery pa. So, ginawa na lang, binalot na lang siya in a safe way. Tapos nag-disclaimer ako na pag umiyak po, stop na po tayo. Pa-proofreading nyo rin sa mga lawyers, yung contract nyo. Importante yun. True. Diba? Important yan. Kaya sa totoo lang, dapat talaga medyo mahal talaga yung newborn photography. Mahirap dapat naman talaga, mahirap. Tsaka yung after ng session, dapat tapos magkakasakit. Dapat nandun rin sa contract mo na pag nagkasakit yung baby mo, after ng session, hindi na fault yan ng kasi kumbaga outside na ng namin yan. So dapat you have to protect yourself rin sa contract. Studio. Tsaka after ng session, i-ano nyo pa rin yung service nyo, parang i-extend nyo pa rin. Magtanong ka, hi, kamusta na po si baby? Kamusta po pag-uwi nyo? Ganon. Or, di ba? Lalo na kung si mami nagkaroon ng problema pa nung panganganak o kamustahin mo lang. Mamaya na sobrang siya sa pag-upo ng matagal. So, kamustahin nyo rin yung client. Ngayon, basta pagkakuha na. Kaya nga, yung rin namin is, di ba, parang sinabi ni Jason Magbanwa, dapat konti lang talaga yung clients natin Para, kumbaga, hindi tayo nagpupuno ng buwan. Para meron tayong time for the client, di ba? Kung may mga needs sila, madali natin sila. Kasi, hindi tayo bugbog sa trabaho Kumbaga, So, kumbaga, para to work kahit na, lang, kahit sabihin na natin 10 days ka lang, so, ibig sabihin, tataasan mo yung rate mo. Diba? Kahit mga 12 days or 9 days a month ka lang. Ayun. Basta sakop ng business operation mo yung tsaka yung nabubuhay ka naman, ganon. May enough ka na lang na ibang sideline mo na alam mo yun, kung hindi enough yung charge mo kung hindi pa kaya ngayon. Maghanap ka na ibang sideline mo or ibang Mahirap kasi magpuno. Ikaw din mapaburn out. Iinit pa ulo mo lagi. Hindi mo na napapollow up yung client. Client mo. Ako ngayon, parang isang buwan na nagpapaprint tong client na to. Kumbaga siya, ako kasi a la carte ako So, lagi sila nag-order, parang weekly. Ito parang pangatlong order na niya to ng frame tsaka prints. So, ayun, ini-edit ko pa siya, So, may time ako kasi hindi ako yung nagpupuno ng calendar. May time ako. Hindi ka maangas na, puno ang kalendaryo ko. Hindi, wala, hindi mo, simula nag-umpisa ako, never ako nag-post ng calendar. Yan rin Hi kay Rian Sayat sa Bicol, no? Isang mentor ko rin yan sa kasi nagsuschool ako ngayon. Nagtatry ako sa school. Sabi niya, tsaka dapat hindi ka magpupuno kasi at least marami kang time dun sa kliyente mo. Yes. Diba? Pagka sinabi ng, kunwari, sinabi daw siyang ganito, naku, punuan ako ng malakas ako. Ang counter mo doon, ibig sabihin wala ka ng time sa client mo. Hindi kami nagpupuno. Medyo mataas kami kasi cost of doing business, at the same time, mas marami kaming time sa client namin to attend yung mga needs ng client namin. Diba? Tapos, minsan nagbo-broadcast ako, January pa lang. Ito na po yung target na bookings ko. So, pag lumampas na po dito, hindi ko na po kagaya nung January, sabi ko, 90 lang po ako this year. Itong 90 bookings lang po all in all this year. So, kung ako sa inyo, mag-book na kayo ahead of time to avoid disappointment, ganon.
Pero nag-compute ulit ako ng COTB ko na isang araw. Kailangan ko ng 112 this year. Yun. So, nagtaas ka ng Nagtaas ng price. Ng price, di ba? At the same time, may time ka sa family mo, may time ka sa hobby mo. Di ba? May time ka Ako sa kasi asawa marami mo, pa may akong time ka pa hobby aside from magugas this ng pinggan. Oo, di ba? May marami kang time lalo na sa client, no? Pwede kang tumawag, hindi ka bugbog sa trabaho, hindi ka nunod sa editing. Ay, deadline mo na. Paano kaya to? Ako, yung deadline ko lagi kong namimit eh. So, kasi hindi ako ganun ka-stress. Partida may side job pa ako. Ang sarap siguro kung parang ang singilan na natin kay J-Steel no? Oo. Singilan natin kay J-Steel, no? 43,000. Ay, ang sarap nun. Hindi na talaga ako yata lang ako doon 5 beses o 6 na beses sa isang buwan. Maka-6 na podcast every week. No? Pero sabi nga sa akin ni J-Steel, pwede ka na magtaas. Naku. Dahil, ngayon, step at a time. Nagtaas na, pag okay na yung likod ko, babalik na ulit ako sa normal pricing ko. Kasi medyo may problema ako sa lower back recently. Ako, scoliosis lang naman. Pero kaya pa naman. Oo, kaya naman. Sakit na newborn photographers yan, lower back. No, normal yan eh. Normal na. Normal. Tingnan mo si Kelly Brown. Baluktot na yung likod. Ayun. I think nasagot mo na to earlier. Nung recorded pala. Yung kanina. Pero how do you believe newborn photography helps families cherish and remember their earliest moments together? Baga yung parang pinaka-value ng newborn photography. Actually, yun na nga yun. Nasabi ko na rin kanina. Alam mo yung minsan sobrang stress ka na, sobrang pagod ka na sa trabaho, minsan di mo na alam, tapos may gagawin ka pa sa bahay. Minsan makita mo lang yung picture ng anak mo, na ganito. Minsan, di ba, yun nga maganda ngayon sa Facebook, meron ng memories eh. So makikita mo, ay grabe yung anak ko, hindi pa sumasagot. Hindi pa nagiging sutil. So parang nakaka-relax din siya. Alam mo yung marereminis mo yung masarap ang buhay. Di ba? True. Oo, na through all the challenges and struggles that we encounter, life is so good. No? Sila yung parang magiging inspiration mo to move forward, to exert more effort and become stronger. Diba? So, yun yung gusto kong every time na may mababalikan silang pictures na na ma-cherish nila for a lifetime. Diba? Totoo yan. Kaya, sa mga parents out there na nagdadalawang isip pa mag-book sa amin, mag-book na kayo kasi. Oo. At saka, kung may mga nakikinig na parents, know your photographer, mag-ask kayo ng questions. Oo. Ask questions. Ask questions. May mga vlogs naman sa website namin. Pwede niyong basahin yun pag may time. Tapos at the same time, kaya medyo dapat check nyo kasi hindi ko naman sa lahat, no? Siyempre kung bago lang, di ba? Okay lang na mura, mababa pa yung price. Pero minsan isipin nyo rin bakit ganito yung price niya mataas. Pero kasi minsan kami, pa isa-isa lang kami per day. So, para to cover yung cost of doing business namin per day na hindi kami kukuha ng 3 client, ganito dapat yung rate namin. At the same time, we're giving more value sa client namin. Diba? Kasi mas marami kaming time sa'yo. So, ang newborn naman, hindi lang yan para may mamema ka sa mga kapitbahay mo eh. Diba? It's your family's visual legacy eh. Yes, It will be your family's visual legacy. Ito yung mga pictures na i-hand over ng anak mo sa mga apo niya in the future. Regarding pictures, diba? Pinaghahandaan talaga ang newborn photo, talaga, pinaghahandaan talaga yan. Regarding pictures, sir, I don't have anything against naman sa mga hindi naga-IPS, mga non-IPS. Ikaw, anong binavalue mo when it comes to IPS prints? O prints? Mas preferred mo ba yung digital copy lang or hindi? Or gusto mo naka-print out siya? Again, ako kasi
may mga package ako na wala talagang prints. Kasi may mga parents na may mga sarili silang, may mga sarili silang printing, Lab. Oh. may mga lab sila. So, Mm. oo. Pero pagka sa shoot, lalo na pag pinapakita ko yung bago ko ng yung metallic print, mapapa-order talaga sila eh. Although kahit mahal, magugulat ka, ay, order na ako nito. Kasi, iba pag nakikita mo, iba pag nakahawakan mo. Tingnan mo yung picture ko sa likod, yung anak ko nandyan. Iba talaga pag nakikita mo siya. Yeah, dito din eh. Oo. May naging client ako. Mga naka-frame. Ewan ko kung nakikinig. Yung bahay nila parang mall. Yung isang room nila, akala mo museum, panay pictures lang. Yung isa kong buntis na client, ganyan. Sa akin lahat galing yung prints. Oo. Wall of nila. Parang family nila. Tapos parang yearly nag-a-update sila. Nag-a-update. Actually, hindi nga sila nag-a-update. Nagdadagdag lang sila ng dadagdag eh. So, alam mo yun, dun sa room, makikita mo yung story. Diba? Parang, ikaw na yung mamamangha. True. Oo. Ay, gawa mo yan tapos pakita sa'yo ng client. Nakakatuwa yun eh, pag video nila sa sensor. Oo nga. Yung sa akin nga na ilagay sa sa IKEA. So, so, nice. Congrats. Ano yun? Binabayaran nila yun, sir? Hindi eh. Hindi. Naman, kasi si client, bago sila mag-post, bago sila papaalam muna sa akin. Good. Kasi baka mamaya, kinuha lang ng ng ibang store, tapos hindi aware yung client. Tama, so, nasa contract ko rin yun. Papaalam lang nila sa akin. Sa akin naman okay lang eh. Basta lang ako. Wala naman sa akin kaso yun. Also, sa mga bagong newborn photographers out there, ayun nga, I highly suggest konti lang ang clients nyo kasi mas makakapag-focus kayo. And then, bawiin nyo na lang sa freelance. Hanggang ngayon, nag-freelance ako eh. Nag-ano ako sa mga studio, or minsan, mismong client ko, ako mismo yung nag-cater ng event. Kasi lumalaki na yung baby eh. Binibinyagan sila. Magiging Nagbe-birthday part party. na rin ng family eh. Oo. So parang, alam mo yun, nagsasawa na yung client sa pagmumukha ko. Kasi hanggang paglaki ng bata nandun ka. Oo. Ayun lang. Bago din ako, pero, ayun, magti 3 years pa rin lang ako sa newborn photography. Pero, halos lahat yan, dinaanan ko na rin naman. Okay. And, ayun, may risk management talaga ako. May planning naman talaga ako. Tsaka, hindi ako yung basta-basta na nung nag-start nag-charge agad. Ayun, kagaya nga nasabi ko kanina, unrecorded yun yung kanina. Hindi pa tayo naka-live nun. 6 months, hindi ako naniningil. Hindi ako nag-start sa 899 or 199, kung ano man yung charge nyo ngayon ng mga bago kayo. Hindi ako nag-start dyan. 6 months yun, wala akong sinisingil. Puro model call lahat yon. Tapos after 6 months, no, nakikita na yung gawa ko. Tapos may nag-i-inquire na, nagagandaan na sa gawa ko. Charge ako 3.5 agad. Hindi na ako, kinapalan ko ng mga 3.5 agad. Kasi yun yung kasi computation ko eh. Nakapag-invest ka na with your time eh. Yun yung minsan kasi huwag kayong magmadali. Be patient. Yes. Dadating rin yung time. May perfect client para sa inyo. Don't devalue yourself with kahit sabihin na natin na yung iba kasi matagal na tapos ganun pa rin maningil ang baba. Parang you're just devaluing yourself, no? Yes. I would suggest na pag nagtaas kayo, meron pa rin client na magsusupport sa inyo. Ako nga nung mababa, meron pa rin akong client na kahit na ang laki na ng rate ko ngayon, umaga mataas na yung rate ko, kinuha pa rin nila ako kasi kilala na nila ako. At alam na nila kung paano ako mag-alaga ng bata. Ang sarap kaya nung sasabihan ka ng client, uy, magkano na rate mo pag-iipunan ko? Sarap kaya ng ganun. Tsaka meron akong client, parehas lang silang public school teacher, pinag-ipunan talaga nila. Pinag-preparean talaga nila.
pag mataas ang value ng client sa mga, lalo na sa anak nila, sa memories, naggastos yan. Yes. Willing yan magbayad. Willing yan mag-invest. Diba? Tama. So, Kaya don't be afraid to increase your rates. yes. Kasi at the same time, tataas din yung value ng newborn photography. Baka isipin nila na Nanganganak ang word of mouth. Ako Oo. na nagsabi sa inyo, kahit di ka mag-FB ads. Oo. Kasi nga Yeah. sabi nila, yung clients mo na yung mga cheap clients mo will always look for something cheaper. Yes. So, dadating yung mga clients na willing na mag-spend para sa'yo. Kaya huwag kayong matakot na Oo. magtaas. Dati syempre ako rin, kabado rin ako. 'Di ba? Tapos nung pandemic pa ako nag-full-time na newborn photographer. So, nag-increase pa ako. Sabi ko, shucks, baka hindi ko naman pakain yung anak ko. Naalala ko yung pandemic Pero, na yan. alam mo, God is good. God is good, no? 'Di ba? So, dadating yung clients, ang dami may mga magbubuk, mapupuno ka. 'Di ba? Hindi mo maiisip na, ay shucks, ganito pala yung value ko. And then eventually, shucks, napupuno na ulit. Ayoko na ng ganito. Gusto ko magtaas para at least ma-maintain ko lang yung ganitong level. Ayan, ganun lang. Don't be afraid. Sabi si Dax nga, nakakakwentuha ko, sabi niya, magtaas ka na. Yeah. Ako kasi nakabase lang talaga sa Demographic. computation ng ano ko. Ng Tsaka dito CODP. na rin sa location. Ayun. Of course, you also have to consider yung demographics ng lugar. Diba? Pero usually naman, ang cost of living naman kasi sa probinsya, mas mababa lang rin eh. Diba? As long as nakakapagpundar ka, nakakapagtabi ka ng pera for future investments. Kasi again, tayong photographers, wala tayong retirement plan. Isipin nyo na lang, pagka 65 na kayo, 68, 65 plus, uugod-ugod na kayo, kailangan meron na kayong naipundar na negosyo, may mga passive incomes na kayo, di ba? Eventually, dapat yun ang iisipin natin. Kaya rin tayo nagtataas ng rates kasi may mga insurance tayong binabayaran, SSS, pag-ibig, tax, di ba? Kaya ayun. Parang awa nyo na, wag na kayong mag-charge ng 500. 500 may album. 500. May album. Tapos may Sintra board, ganon. Kano print ngayon? Oo, babiyahe ka pa. Yung hassle pa ng init. Doon pa lang sa init eh. True. Tapos may studio ka pang binabayaran, di ba? Oo. And hindi na rin very healthy. Rent ng clients ka sa 30 months. Ano nang buhay mo nun? Kumikita ka nga. Tapos baka magkasakit ka pa sa puso. Di ba? Sa likod. Madalas na natin, likod eh. Di ba sa wedding photographers, yun madalas yung stroke kasi nga minsan mainit. Puyatan ng wedding, tapos kinabukasan morning wedding. Oo. Tapos dire-diretso. Ay, rest in peace pala dun sa mga mga pinuhanan ni Lord. Ayun. Dun, yung over fatigue. Kasi parang kumakamal, ganun. Wala ka ng time sa family mo, wala ka ng time sa sarili mo. Hindi mo na na-enjoy yung buhay mo. True. Diba? Maningil ka na lang ng mataas na less may mga clients na para sa'yo. Yan nga yung nagiging kasi business manager yung asawa ko. Medyo nagka-clash kami dyan. Ayaw niya ako maningil ng mataas. Kasi yung barrier of entry nga naman mababawasan. Sabi ko, that's not how it works. Kasi although marami nanganganak sa Pinas, pero iilan lang dyan yung kayang magbayad ng patay. So, why not magtaas ka na rin? Hindi mo kailangan habulin yung client talaga. Kasi yung mga nasa lower income, hindi naman talaga magbubook yan eh. Diba? Kung sila dun sa mga 2.5. Yung mga lapag-lapag poses yun. Oo, lapag-lapag lang, di ba? Pero yung quality na gaya ng sa inyo, malabong mag-book ng 2.5 yan. Ganyan. At saka isa pa to, alam mo, may mga pera, may mga ego rin yan eh. Ayaw nila kukuha sila ng mas mura. Kasi kukupi, uy, pare, magkano yung newborn photographer mo?
Ay, 2.5 lang. Ma'am, bakit ganun eh? Ang dami-daming pera. Sa akin, photographer ko. Syempre, Ano yan eh. Meron silang ganun na ano eh. Alam mo yun? Kailangan medyo ano ka. Di ba? Ito nga last event ko ng binyag. Uy, alam mo ba, ito yung photographer ko. Andun pala yung isa ko pang client. Yung isa ko pang client na newborn. Uy, si Baby Kingdom pala ito eh. Hindi pangalan ko sinasabi. Yung studio name ko. Si Baby Kingdom pala ito eh. Oo, sa kanila ko kasi nakita ko yung pictures ng baby nyo. Yung ganon, yung parang nagkakaroon sila ng ego. Ay, kay Baby Kingdom siya gusto ko dun din ako mag-book. Hindi naman sana nagbubuhat ng bangko, pero yun lang yung napansin ko during the event. Yes. Di ba? Kung iisipin nyo, bakit may bumibili kay Louis Vuitton? Marami namang, may market kasi sila. Fake, marami namang fake. Bakit may bumibili kay Chanel? Bakit may, di ba? Kasi minsan sa status quo na yan eh. Bakit kay Baby Village? Kasi status quo pang mayayaman dyan. Celebrity, di ba? Parang celebrity na. Oo, kailangan diyan ako kumuha. So ganun yung parang nagiging mentality, Mark. Ano yan eh, parang sa isang workshop na panood yan sa mga marketing, yung how to may client na para sa iyo. Oo. Speaking of the Baby Village, mga client ko, laging yan yung peg na ibibigay sa akin. Oo. Ma'am, kaya niyo ba magbayad ng 60K? Pwede naman natin gayahin. So, ganun ko. Wala, hindi na. Sige, stick na lang po tayo dun sa At saka kanya-kanya ring flavor yan eh. Oo. Ako yung mga clients ko, ang gusto nila minimalist. Madalas pagka gusto nila ng maraming props, i-refer ko sila kay J Steel o kaya sa ibang studio na ganun yung style. Binabalik ko sila, lalo na pag pinakita na mismo yung picture tapos may logo pa niya. Sabi ko, kung ipipilit niyo siya sa akin, kailangan same rate pa rin ni Sir J Steel. Kung hindi, I highly suggest doon na kayo mag-book. Kasi hindi ko naman siya style eh. Baga, ipapagaya baka magkaroon lang kayo ng baka hindi mo lang ma-meet yung expectations niya. Pati yung sa I Am Abby, yung mga buntis, ganyan madalas baka ma'am pwede i-edit mo na lang, ganun. Ay, Diyos ko po. Kung i-edit yung yung set design, AI na naman, ganyan. Ayaw nyo ba ng natural lang, gano'n? Yung, alam mo yung maaalala mo talaga na ito talaga yung nangyari. Oo. Di ba? Yung ay, may background akong ganito. Di ba? Like nung in-AI mo lang, ay, hindi ko na maalala to. Pero hindi, alam mo yung memories eh. Alam mo, daya. Oo. Parang pineke, di ba? Iba din yung parang natural na Although nag-ano ko ng AI or yung mga overlay, which is normal lang naman sa backdrop yun. Pero iba pa rin yung binubook mo yung photographer kasi yun yung style niya. Nagusto. So, ayun. Pero yun nga, most of the time, ang kukuha naman sa'yo, may mga outliers talaga, no? Most of the time, ang kukuha sa'yo, yung client na same taste ng ginagawa mo. Just make sure na consistent lang yung nilalabas mong portfolio. Kasi doon rin magbe-base yung client eh. Kaya kung if you check out yung work namin, 'di ba? Ikaw rin minimalist ka rin eh. 'Di ba? May pagka-minimalist. Minsan. Oo. Pero minimal lang talaga yung props, hindi magarbong props. Oo. Pero ako talaga as in malinis lang. Gusto ko lang yung malinis, yung timeless. Yung kaya yung mga clients na gusto lang rin ng malinis, yun ang pumupunta sa akin. Yun, ganun. Kunin niyo yung photographer na gusto, yung style niya talaga. Para smooth lang yung process nyo hanggang matapos. At the same time, masasatisfy pa yung nyo, expectation nyo. Yes. Diba? Kung mahal, pag-ipunan nyo. Or, kasi ang newborn, like what I've said, pinaghahandaan po talaga yan. Newborn photography. Kasi baka hindi maging memorable yung experience nyo with the photographer dahil kinapos kayo ng budget or para may mamema na. Tsaka ayan, kagaya niyan, nakakakulab ko yung mga ibang newborn photographers. Kakilala ko din yung
nakikita ko personal yung ibang minimension nyo sa studio, sa mga clients, I highly suggest na wag na kayong mag-mention na, ay si OA yung price niya ni si ganitong studio. Wag na, kasi maliit lang community namin sa totoo lang, na nagkikita-kita kami sa mga Facebook groups, sa mga pages, ganyan. So, wag na. Kung ano yung may dahilan kung bakit ganun sila mag-charge. May dahilan bakit ganito yung charge ko. Ganun. Kung hindi afford, ganun talaga buhay. Or paghandaan, di ba? Kaya like what I've said kanina, may dalawang public teachers lang sila. Pinag-ipunan nila yung alam naman natin yung mga teachers natin dito, hindi na naman. Pero ni-ready nila kasi gusto nila eh. Di ba? Wag na kayong name drop ng ganitong package niya, ganito yung niya. We actually don't care. Hindi kasi kami nanggagaya. Naka-base kami talaga sa sa cost of doing a business. Yes, oo. Sila J-Steel, marami rin yung may mga staff rin yan. Di ba? Yung binabayaran niya studio space. Yung lugar. Hindi siya literal na OA talaga. Yung marketing pa lang niya. Merong siya eh. Oo. Tsaka, in-invest niya yan eh. True. Ilang taon niyang pinaghirapan yan. Dapat naman, ikaw manager ka na, gusto mo ba ang sweldo mo lang parang pang standard? Siyempre, mas marami ka ng experience at saka responsibility. So, siyempre, medyo kahit pa paano, bibigyan mo rin ng extra yung sarili mo, di ba? Exactly, tama. Di ba? Ganun lang rin yun. Huwag kayong sige, go ahead. Sorry, go ahead. Last na. Hindi, okay na. Sige. May hindi ba na-satisfied sa gawa niyo po? Kanina po tatanong sa amin dalawa, how to handle it? Sabi ni Sir John. Meron naman. Meron talaga. Hindi mo talaga masasabi. Sabi nga ni Abby ni Abby Miguel, no? Hi, Miss Abby, kung nakikinig ka. Sabi nga ni Abby, focus on the 99% who will like who loves your job. Kasi lagi may 1% na magki-criticize na hindi sila masusulit. Huwag niyo nang ibuhos yung effort niyo doon. Kung hindi sila na-satisfy, na tayong magagawa doon. Move on. Kung meron tayong mali nagawa, may isa ka pang client, oo, kung may mali tayong nagawa, learn from it. No? Correct. Kung talagang ako, hindi nagkakamali ako. Kaya in time, kaya makikita mo rin in time, madidevelop rin yung processes mo, yung contracts mo madadagdagan, yung tawag dito, yung mga pre-planning mo, magbabago. Totoo. Yan magbabago yan because of your experience. Yun yung binabayaran niyo rin na bakit mataas yung cost ng mas matatagal. Kasi yung experience nila, less hassle na sa'yo. Kasi napagdaanan na nila yung mga kumbaga nagkaroon na sila ng mga lesson learned sa buhay. Oo, correct. Diba? Alam yan ng mga followers ko from the start. Simula nag-umpisa ako. Alam nyo yan, dati Facebook chat lang. Ngayon, meron na kayong makikitang video ng pagmumukha ko. Doon talagang literal na step by step pinapaliwanag ko sa inyo. Kasi nag-i-improve naman kami. Nag-i-improve kami hindi lang sa mismong skills namin, pati sa processes para mas smooth yung yung pag-book nyo sa amin. Ganun. Ito pa yung isa kong tip, no? Isa pa palang bago tayo babalik tayo dun sa mga bagong newborn photographers, no? Or photographers in general, no? Once na tumatanggap na kayo ng pera, hindi na lang kayo photographer. You're a business person na, no? Kumbaga, hindi na kayo yung pwedeng ganito lang ang singil nyo, tapos wala na kayong halos kita. Laging isipin, business na kayo, businessman na kayo, hindi na kayo photographer lang. Diba? Wag oo ng oo sa wag ng oo ng oo. It's okay to say no, maintindihan nila yan. Kasi once na kunwari na tumataas na yung rate nyo, tapos yung clients nyo gumaganda na yung quality rin ng clients nyo, gaganda rin eh. Diba? Usually nasa higher class B or class A na yan eh. Maintindihan nila yan kasi madalas may business yan eh. Diba? Maintindihan nila yung process nyo.
Kaya, maintindihan. ayun. It's a matter of explaining it to them, making everything clear, di ba? Ayun. Tsaka gawin nyo ding habit yung pag-ask ng feedback. Kahit isang maliit na form lang sa website nyo or sa Facebook Messenger nyo. Ganun. Oo. Kasi nakakatulong yon sa pag-improve mo. Ganun. Unless talagang mamaro yung client at gusto ka lang talagang, alam mo yan, may postpartum or something, huwag mo na lang pansinin. Ganun na. Pero ganun, yung feedback na Huwag mo tatanggalin. Kasi sabihin mo, huwag mo tatanggalin, sabihin mo, lesson learned ko yan eh. Part ng experience. Hindi ko talaga lahat masasatisfy. Oo, hindi talaga lang. May maiinis at hindi meron masasatisfy sa meron talaga. Mo, once in a blue moon, meron talaga may ganun na talaga. So, ayun, paliwanag mo lang kung ano yung business mo. Hingi ka ng feedback, tapos acknowledge mo lang. Ganon. Then move on. Huwag mong pag-aksaya ng oras. Sayang oras. Sayang yung energy and oras mo. Makakapag-edit niyan. Ayan, closing question na lang po. Why newborn photography? Ayan, yan rin ang sinabi sa akin. Kasi, again, parang as a parent, as a parent myself, na malaki na yung anak ko, priority ko yung memories na ng clients ko. Mostly, it's because of my clients. Kasi, lalo na sa mga mommies out there na alam naman natin na may hindi mahirap may mga hindi madali magbuntis, no? May iba dyan na talagang ilang taon nilang hinantay, tapos bedridden pa sila, tapos apas baby pa, di ba? Yung mga ini-inject, lahat ng pain, struggles, no? Lahat ng challenges, tapos may mga clients ako, may tradition sila na get-lie in Chinese, hindi sila bawal sila magbasa ng any part, bawal sila maligo for 1 month, tapos may yung mga kinakain pa nila, mainit sa katawan, tapos magpapadede ka pa, pagod na puyat, no? But at the end of the day, yung mga images, pag nakita mo yung picture ng anak mo, yung picture mo, yung maano mo na yung love. Diba? Parang okay na yung pagod ko. I'm happy na nagawa ko lahat to. Doon mo ma-realize yung kung gaano mo kamahal yung how beautiful life is. Diba? Makita mo yung anak mo. Diba? May mababalikan ka. Ayun. Thank you so much po sa pag-join tonight, and I really apologize talaga sa technical issues earlier. Not sure what happened. Pero ayun, thank you po at nagstay pa rin kayo and you shared your knowledge sa audience natin. Meron kasi tayong mga nasa labas ng Pinas at hindi rin alam kung paano gawin yung newborn photography. So ayun, malaking tulong to para sa kanila. Do you have anything to plug or meron po kayong mga event or workshop? Feel free to wala, ko lang, syempre i-plug ko na lang rin. Syempre tayo sa community natin, kaibigan tayo halos lahat, di ba? Yun nga, alam ko sila NAPP, sila Doc Ian, they will be having their workshop. I think this April I forgot, alam ko April 1 and 2, no? And yun nga, yung sa April 9 natin, di ba? So, parang yun, kita-kita it's yung kila J-Steel. Thank you so much, J-Steel. Again, ito, malaking pasasalamat for inviting me. Thank you. For inviting me to be part of that, part of that event, no? So, thank you so much. So, hopefully, yung mga, again, in the future, sa ngayon kasi wala pa kaming plans for workshop sa group namin. May mga konti pa kasi yung inaayos. So, sa ngayon wala pa. So, attend lang kayo ng workshops, no? Feel free to reach out if you have any questions. Sige po. Oo. Ayun, guys, follow nyo lang yung NAPP tapos si Sir Ian, Dalalabay Studio. And then, kita-kita tayo yung mga 40 newborn photographers na Oo. Thank you so much dun sa mga nag-reply sa akin, mga taga Cavite and Laguna.
na pinansin ako. Ayun, thank you at umattend kayo doon. Kasi Naku, thank you for inviting me as well, ha. First time ito, kinakabahan ako. Ay, kinakabahan. Actually, may isi ako kwento, saglit lang, ha. Hindi ko kailangan ko ilabas to, eh. Sige. Kasi kagabi, maaga ako natulog. Oo. Siguro mga 8 p.m. pa lang tulog na ako. Mm-mm. Tapos ginising ako ng asawa ko, sabi ko, Tuesday yun. Ginising ako, Han, di ba may FB ka ngayon? Ay, oo, nataranta ako. Akala ko ngayon yung podcast na yung podcast. Hindi. Sila, ako. Sir Ellis Tapos yun. pagbaba ko, ay shit, Tuesday pa lang pala ngayon. Kinabahan ako. Sabi ko, no show ako kay Queen. Magme-message na ako. Hindi, ano siya. Tuesday pa lang pala. So, Sir sobrang Ellis pagod ko kahapon, nag-special request lang sila. Pero every Wednesday talaga tong guestings. Oo. So, thank you again, Queen. Nice to... Actually, ngayon lang tayo nagkita face-to-face, di ba? Oo, so totoo lang. Pero pinapalo ko na kayo. Hindi naman kami magkakilala in person. Nakita ko lang yung chat niya doon sa isang hot topic. Tapos, ayun, in-invite ko na. Oo, ganun lang. Hindi naman kami Hindi po kami kami mga photographers, hindi kami mga suplada, hindi kami mga suplado. Meron Joke lang. Ay, meron. Paul sabihin. Yan. Hindi kami nangaaway, hindi kami competitor. Kumbaga, nandito lang kami para tumulong. Kaya nga ako nag-podcast to connect. Kasi ito yung kulang sa atin sa community, connection. Sige, thank you so much everyone for watching. Thank you, Queen. God bless sa inyo. God bless din po. Thank you.